Okay, so for this example, we will talk about variables and data types. So, ito yung dalawa na foundational topic kapag nag-aaral ka ng isang programming language. So, first, you need to understand kung ano nga ba yung variables. And second, you need to understand kung ano yung tinatawag natin na data types. So, at first, ang kakailanganin natin maintindihan kung ano ba yung isang variable. Variable, you can name it anything. Okay, so walang restriction kung ano yung gusto mong ipangalan pagdating sa variable. But, syempre programming ito, kailangan yung mga variables natin ay meaningful sila. Ano ba yung ibig sabihin ng meaningful? Ang ibig sabihin nun is gagamit ka ng isang variable name na akma kung para saan or kung paano mo gagamitin yung isang variable na yon. Let's say for example, meron kang variable para sa addition. So, ang gagawin mo, ang ipapangalan mo sa kanya is add or addition. Ganon. No, hindi mo siya pwedeng ipangalan na for example, gagamitin mo siya for addition, tapos ang ipapangalan mo sa kanya Q or W, mga ganon. Hindi yun meaningful kasi ang mangyayari noon magkakaroon ng confusion between siyempre sa program mo mismo and sa nagpo-program. May tendency kasi na makakalimutan mo kung ano yung purpose ng variable na Q, ano yung purpose ng variable na W. So kung gagamit ka ng variable, you need to make sure na yung variable name mo ay akma kung para saan siya. In this case, kung gagamitin mo siya for addition, you can name it as add. Kung gagamitin mo siya for multiplication, gagamitin mo yung pangalan na multiply, yung mga ganon. So, again, ang variable, ang purpose niya talaga is to become container. So when we say container, isa po siyang lalagyan ng mga values. Kapag sinabi natin values sa programming, equivalent po ito sa mga datas na ipinapasok po natin. Ano ba yung mga examples of datas? Ito yung mga numbers. Kung gusto mo magkaroon ng computation yung program mo, ito yung mga names, kung ano yung mga pangalan na ipaprocess mo, para saan yung mga names na yon. So lahat ng datas ay pumapasok po siya sa tinatawag natin na container, which is yung mismong variable po natin. Okay, so next is para saan naman yung data types. Ang data types natin, meron tayong iba't ibang klase na data types. Ang una dyan, yung tinatawag natin na int, short for integer. Kapag gumamit ka ng int, ibig sabihin whole number yung pinaprocess mo na data. Second, meron tayong tinatawag na char or equivalent sa character. So yung character means single letter lang. It can be any letter sa alphabet, it can be number. No, so for example, yung 2, pwede natin siyang gamitin as character. Yung R, pwede natin siyang gamitin as character. Pero paano ba malalaman ng mismong program natin kung character ba yung dinideclare natin? So yung character, palagi siyang merong single quotation. So ito yung opening mo, ito naman yung closing quotation mo. Sa loob niyan, diyan natin dinideclare yung ating mga character. So kapag naglagay ka ng 2 diyan, ibig sabihin niyan, yung character natin ay 2 siya. Kapag gusto mo naman ng letters, lalagyan mo ulit siya ng single quotation and then sa loob niya will be yung letter na gusto mong ipakita sa user natin. Let's say for example, G. So, yan yung difference or diyan ma-identify yung mismong characters. Gumagamit ka ng single quotation.
Next naman na data type na meron tayo is ito yung tinatawag natin na string. So dito nagkakaroon ng confusion minsan yung mga programmers kasi ang char and yung string natin, they both use quotation mark. Pero ang difference nila, again, ang character natin, single quotation. While yung string naman natin, or ito yung mga words na ginagamit, or sequence of characters. So, ibig sabihin, characters sila pero sunod-sunod, sequence. And they can be names, they can be places, yung mga ganun. Pero again, to identify yung string natin, gumagamit tayo dito ng double quotation. So, ito yung opening nyo and ito naman yung closing nyo. Then after that, sa loob niya, pwede tayong mag-declare ng hello world or pwede din na mag-declare ka ng name such as Anlay. Yan. So, pwede rin anything na inside ng ating quotation, double quotation, can be named as string. Okay? So, yan yung difference ng character natin and then string. Remember lang na ang character, single quotation lang siya. Ang string naman ay double quotations siya. Next na data type is we do have yung tinatawag natin na float. So, sa float naman, ito naman ay numbers din. Pero ang difference niya sa integer natin sa float ay meron siyang decimals. So kapag nagpo-process ka ng data such as banks data, gumagamit tayo ng float. Okay, kasi example of float, ito yung for example 50.5 or 40.10. So lahat na may mga decimals na numbers can be processed sa mismong float natin. Okay? So next data type na meron tayo is double. Okay. So ang double is same thing, numbers din siya. Yan, numbers and with decimals then same sa float natin. So kung gagamit ka ng 50.5, 40.10, pwede mong gamitin yung double natin. So ano ba yung difference ng float at saka ng double? Ang difference nilang dalawa is yung numbers of decimals na pwedeng kunin. Let's say for example, ang float natin, pwede niyang kunin ang decimals na hanggang 3 numbers sa decimal. While sa double naman, pwede siyang kumuha ng hanggang 16 na decimals. So let's say for example, 50.12345 hanggang 16 na numbers. So kumbaga, kung maliit na computation lang yung ginagawa mo, pwede mong gamitin yung float. Pero kapag complex or yung malawakang computation na, gagamitin mo na yung tinatawag natin na double. So for example, yung mga nagtatrabaho sa NASA, yung mga nagtatrabaho sa mga um, yung weather computation, yung mga ganun, gumagamit sila ng double kasi mas accurate and mas maraming decimals yung nakukuha natin pagdating sa double. So, yung last na data type na meron tayo will be yung boolean na meron tayo. So sa boolean, ang value lang nito ay true or false. So dalawa lang yon, hindi nagbabago yon. But we need to understand na yung machine natin or yung computers, mga devices natin, hindi naman nila naiintindihan yung human language. So they only understand yung tinatawag natin na binary. Ang binary, ito yung 1 and 0 na number. So pag 1 siya, ibig sabihin true. Kapag 0 siya, ibig sabihin yan false. So let's say for example, uh, yung ilaw naka-on siya. So ang equivalent niyan ay 1 or true. Kapag naman pinatay mo yung ilaw, naka-off yan, equivalent niyan ay 0 or false siya. So, yan yung mga examples of data types na ginagamit natin pagdating
sa programming.